Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating inuloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ika-siyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Ano po? Paano po ba natin na masasabi na tayo ay pinagpala at puno ng biyaya ang ating mga buhay? Pwede nyo bang tanungin yung katabi mo, pinagpala ka ba? May biyaya ka bang natatanggap araw-araw? Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kapag ang isang tao ay matagumpay sa buhay o may naabot sa buhay, ang lagi nating sinasabi,
Hindi lang sinasabi natin na napakaswerte mo. Ngunit kasama sa lagi nating pagbati sa Kanya, alam mo, napaka-bless mo. Tama po ba? Kapag may naabot na tagumpay sa buhay, no, na-promote sa trabaho, nakapagtapos yung kanyang mga anak, nagkaroon ng maraming ari-arian, nagkaroon ng magandang hanap buhay, madalas nating binabati ang taong ito, alam mo, napaka-bless mo. Pero mga kapatid, nasusukat nga ba talaga ang biyaya at pagpapala? Di ba ho, may kasabihan tayo sa Ingles, count your blessings. Pero ang tanong ko naman po mga kapatid, nabibilang ba talaga ang biyaya? Dahil sa pagkakaalam ko po mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbigay ng biyaya, kagaya po ng sinasabi ng mga miyembro ng grupo ng El Shaddai, kapag ang Diyos ang nagbigay, ano po yun? Siksik, ano pa po? Liglig, at nag-uumapaw. At kung ito'y siksik, at liglig, at nag-uumapaw, tunay nga ba talaga nating mabibilang ang pagpapala at biyaya na ito? At paano po ba talaga natin masasabi na puno ng pagpapala ang buhay ko? Dahil ba matagumpay lang tayo? Dahil lang ba may naabot tayo sa buhay? So ibig sabihin pala mga kapatid, kapag wala kang naabot sa buhay, hindi ka pinagpala. Hindi, walang biyaya sa buhay mo. Hindi mga kapatid. Ang bawat isa sa atin nakatatanggap ng pagpapala at biyaya. Pero bakit minsan hindi natin nakikita ang pagpapala at biyaya na ito? Dahil sa maraming pagkakataon, mas hinahanap natin ang mga bagay na wala sa atin kesa kung ano ang meron tayo. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata at puso, kahit anuman ang meron tayo, makikita natin ito bilang isang pagpapala at biyaya. Ang problema lang, mahilig tayong magkumpara sa iba. Bakit siya may ganun, ako wala? Pero napagtanto nyo na po ba? Bakit ikaw may ganun? Pero bakit ang iba parang walang ganun? Siguro mga kapatid sa araw na ito, buksan po natin ang ating mga mata. Buksan ang ating mga kalooban at puso at makikita natin na tayo ay puno ng pagpapala at biyaya. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, lagi po tila natutuligsa ang Panginoon sa talinghagang ito bilang isang Panginoon na hindi makatarungan. Oo nga naman, nagtrabaho ng alas 6 ng umaga at nagtrabaho ng alas 5 ng hapon, parehas nakatanggap ng 1 denaryo. Makatarungan ba yon? Marahil sa mata natin hindi. Pero sa mata ng Diyos, lahat ng nagmumula sa Kanya, makita natin bilang isang pagpapala. Madalas lamang, lagi nating kinukumpara kung ano ang natatanggap natin sa natatanggap ng iba. Pero kung bubuksan lang natin ang ating mga puso at mga mata, masasabi natin, tunay tayong pinagpala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po siguro yung magandang hamon para sa atin. Huwag lang nating tingnan kung ano ang meron ng iba, kundi tingnan natin kung ano ang meron tayo. At sa mga oras na tinitingnan natin kung ano ang meron tayo, masasabi natin, ang Diyos ay tunay na mabuti. At kung ang Diyos ay tunay na mabuti, masasabi natin, tunay tayong pinagpala. Amen.